Kabanata 871. Namula si Rosette sa kahihiyan. She explained frantically, "Huwag mo siyang pakinggan, Benjamin. Wala akong sinabing ganyan. Sa tingin mo babingi ako? Narinig ko lahat ng sinabi mo sa kanya ng sarili kong tenga." Nagambala si Benjamin, malungkot ang ekspresyon niya habang nakatitig kay Rosetta. Baka sa mukha ni Rosetta ang takot. Walang paraan na maipagtanggol pa niya ang sarili. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas ng restroom si Jessie. "Daddy, sabi ng masamang babae na iyon ay kanya ka. Sinabi pa niyang gusto kanyang ilayo kay mommy." Pinandilatan ni Jessie si Rosetta ng mga punyal. Napakawalan Gia. Sa gulat ni Jessie, ibinalik ni Rosetta ang kanyang tingin. Laking gulat nito kay Jessie kaya nagtago siya sa likod ni Erisa. "Huwag kang matakot, Jessie." Mabilis na binuhat ni Erisa si Jessie sa kanyang mga bisig at binalik ang tingin kay Rosetta. "Tingnan natin kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya." "Aaron!" Tumawag si Benjamin. Nang marinig iyon ay agad na lumapit si Aaron. "Ano iyon, Benjamin?" Nang maramdaman ang kakaibang kapaligiran, sinulyapan niya si Rosetta. "Alisin mo ang kapatid mo, at huwag mo siyang isama sa ating mga pagkikita sa hinaharap. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mangyayari," ay salibabala ni Benjamin. Namula si Aaron, nakaramdam ng matinding kahihiyan. Iyon ang unang pagkakataong nagsalita si Benjamin ng diretso. Nakatitig kay Rosetta, nagtanong si Aaron, "Ano ang ginawa mo?" Siya ay isang dakot. "Problema lang ang ginagawa niya simula nang dalhin ko siya dito." Siyempre, hindi nang ahas si Rosetta na sabihin sa kanya ang totoo. Palibhas ay ayaw tanggapin ang sitwasyon, tinitigan niya si Benjamin, at nagtanong, "Talaga bang itinakda mo ang iyong isip sa babaeng ito? May purpose siya para lapitan ka. At saka, may ginawa siyang trick para mabuntis ang anak mo." Smack! Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Aaron kay Rosetta sa mukha. Nagulat si Erisa, ngunit si Benjamin ay hindi nagpatinag. Sinaman niya lang ng tingin si Rosetta. Tinatakpan ni Rosetta ang kanyang mukha. Nadismaya na sinabi ni Rosetta, "How dare you hit me, Aaron? Hindi ka sana natauhan kung hindi kita sinaktan." Humingi ng tawad. Ngayon na, kinagat ni Rosetta ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, nakaramdam siya ng takot nang makasalubong niya ang nagyayelong tingin ni Benjamin. "Miss Adams, parang may kinikimkim kang matinding galit sa asawa ko. Hayaan akong linawin ito ngayon. Kahit anong gawin niyang paglapit sa akin, ako ang kusang tumanggap sa kanya. Paprotektahan ko siya habang buhay. Sa kabilang banda, ikaw ay isang taong banibiro nila. Akala ko ikaw yung tipong masunurin kaya naisipan kong pakasalan ka. Ang totoo, wala akong nararamdaman para sa'yo. Hinding-hindi kita pakakasalan kahit na hindi pa ako nagpakasal sa asawa ko ngayon. Nagsisinungaling ka. Ipinagtanggol mo ako sa harap ni old Mr. Graham at pinag-usapan pa ang pagpapakasal sa akin." Saway ni Rosetta, ngumisi si Benjamin, "Sigurado ka bang narinig mo iyon sa sarili mong mga tainga? Naaalala ko na nasa study kami ni Dad nang kausap ko siya tungkol sa lahat ng iyon. Mukhang maraming especially iya sa Old Manor. Hindi lamang sila ng espiya para sa mga tagalabas, ngunit sila rin ay nagbubuga ng kalokohan." Kinagat ni Rosetta ang kanyang mga lobby. Sa sandaling iyon, hinayla siya ni Aaron sa braso at pinagalitan, "Huwag kang magsalita. Hindi ka pa ba tapos na ipahiya ang sarili mo?" Agad siyang humingi ng tawad kay Benjamin, "I'm sorry, Benjamin. Si Rosetta ay hindi nakakaalam at nagdulot sa iyo ng problema. Please huwag kang magtampo sa kanya." Pagkatapos noon, humingi na rin siya ng tawad kay Erisa, "Erisa, please ignore Rosetta's words. Si Benjamin ay hindi kailanman nagtanim ng anumang damdamin para sa aking kapatid. Isang katangahang ideya lang ang naisip namin noon. I'm so sorry." Mangyaring huwag intindihin si Benjamin. Naririnig ni Erisa ang sinseridad sa kanyang mga sinabi. Kaya naman, wala siyang balak na panagutin si Aaron sa mga pagkakamali ni Rosetta. Tumango siya bilang pag-unawa. "Ayos lang. Naiintindihan ko. Lumabas ka na, Miss Adams. You're not welcome here." Pahayag ni Benjamin, hindi nag-abala na iligtas ang dignidad ni Rosetta. Ang kanyang tingin ay malamig at walang pakialam. Napakagatlabi si Rosetta, pangit ang mukha sa galit at kahihiyan. Nang makitang hindi siya kumikibo, dali-dali siyang hinayla ni Aaron palabas, muling humingi ng tawad kina Benjamin at Erisa. "I'm terrible sorry about this. Aalisin ko siya ngayon. Pakiusap, huwag mong hayaang maapektuhan niya ang iyong kalooban."
Pagkaladkad pa lang ni Aaron kay Rosette palabas ng restroom, pinagalitan siya nito sa harap ng pinto ng private room. What on earth is wrong with you? Tingnan mo ngayon, mukha kang selosa imbes na anak na babae mula sa mayamang pamilya. Sinabi ko na ito sa iyo noon pa, wala talagang nararamdaman si Benjamin para sa iyo. Imagination mo lang lahat. Kung talagang gusto mo siya, hindi ka na nag-abroad ng napakaraming taon at bumalik ngayon para lang agawin siya kay Erisa. May asawa na siya at may pamilya na. Hinding-hindi ka niya gugustuhin, kahit gaano mo patanggapin ang katotohanan. Sa sobrang galit ni Aaron ay binigyan niya siya ng napakasakit na pagbulyaw na walang pakialam sa mundo. Kabanata 872. Aaron, gusto ko talaga siya. Hindi ko alam noon, pero naiintindihan ko na ang nararamdaman ko ngayon, gusto ko siya. Talagang gusto ko siya, masungit na sabi ni Rosetta. Umirap si Aaron, kalokohan. May mali sa isip mo. Umuwi ka na, binabalaan kita, magdadala ka ng gulo sa pamilya natin kung gagawin mo ulit ito. Binigyan ka na ni Benjamin ng babala ngayon lang. Pwede bang gumising ka na? With that, hinayla siya ni Aaron. Masyado siyang nahihiya na sumama muli sa grupo para sa pagkain. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang buong pag-uusap ay naitala ng mga mamamahayag. Bumalik sa pribadong silid, si Kingsley at ang iba pa, na nakapanood na hinihila ni Aaron si Rosetta, ay nagmamadaling pumunta sa pasukan ng banyo. Anong nangyari? Tanong nila. Nako, iniangat ni Benjamin ang ulo, senyales na umalis na sila. Samantala, binuhat ni Erisa si Jessie at tinulungan ang huli na maghugas ng kamay. Nakatitig sa kanya si Benjamin. Sinabi mo ba talaga kay Rosetta na ibibigay mo ako sa kanya? Sumulyap si Erisa sa kanya, nakaramdam ng kaunting pressure. Malumanay na tugon niya, yep. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko sa kanya ang posisyon ni Mrs. Graham kung gusto mo talaga siyang pakasalan. Bumagsak ang mukha ni Benjamin. Nakita ni Erisa ang malungkot niyang ekspresyon. Galit ba siya? Jessie, lumabas ka na. Kailangan kong makausap ang mommy mo. Napatingin si Benjamin kay Jessie. Tinitigan ni Jessie ang mga matatanda, medyo nakaramdam ng takot. Ituloy mo na ang pagkain mo, sweetheart. Kung hindi, uubusin ng mga kapatid mo ang pagkain, udyok ni Erisa kay Jessie na umalis. Bilisan mo, mommy. Okay. Tumango si Erisa. Sinulyapan ni Jessie si Benjamin, naramdaman ang galit ng huli. Kaya naman, tumakbo siya para hanapin ang kanyang mga kapatid. Pagkaalis ni Jessie, sinara ni Benjamin ang pinto at agad na idiniin si Erisa dito. Anong ginagawa mo? Natigilan si Erisa. Pinandilatan siya ni Benjamin na may nagninangas na titig. Sumisingit, gusto mo ba talaga akong palayain? Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang kinakabahan itong kumurap sa kanya. Ako, ma'am, ibinaba ni Benjamin ang mga lobby niya sa lobby niya na para bang pinipilit siyang parusahan. Hinalikan niya ito ng mariin, sana ay maipasok niya ito sa kanyang katawan. Ramdam ang sakit sa kanyang lobby, hinagod ni Erisa ang likod ni Benjamin para mapatigil ito. Sa kasamaang palad, kinulong niya ito ng mahigpit sa kanyang yakap kaya imposibleng makawala ito. Nasa bingit ng hininga si Erisa. Samantala, nagmamadaling pumunta si Jessie sa kanyang mga kapatid at mahinang nagsumbong kay Zachary. Zachary, galit si Daddy. Sa tingin mo, ibubuli niya si Mommy. Galit siya kay Mommy. Kumunat ang noo ni Zachary. Tumango si Jessie. Sinabi pa niya sa akin na lumabas ng banyo. Nang marinig iyon, nakipagpalitan ng tingin si Gavin kay Zachary. Agad naman silang pumunta sa restroom. Sumunod naman si Tim at ang iba pa. Hoy, saan kayo pupunta mga bata? Sigaw ni Kingsley nang makita ang 6 na bata na tumatakbo patungo sa banyo. Si Jonathan, gayunpaman, ay hindi gaanong nag-alala. Kung tutusin, may ngisi pa sa lobby niya. Sa tingin mo ba magagalit si Benjamin mamaya? Nakangiting tanong ni Sean sa iba. Nagkatinginan sina Ethan at Jack. Mukhang galit na si Mr. Graham kanina. Iba iyon. Ngumisi si Sean sa kanila. Galit siya kay Rosette kanina. At ngayon, dapat galit siya kay Erisa. Paano mo nalaman iyon? Sinaman siya ng tingin ni Kingsley. Itinulak ang kanyang salamin, tumawa si Sean at nagpaliwanag, naramdaman ang aura ni Benjamin ngayon lang. Humigop ng alak si Jonathan ng mahinahon. Nang mapansin ang katahimikan ni Jonathan, nilinggan siya ni Kingsley. Sumasang-ayon ka ba kay Sean? Uminom ka, bakit ba masyado kang nagmamalasakit sa mga gawain ng mag-asawa? Kinapa ni Jonathan ang baso niya gamit ang baso ni Kingsley.
Sa huli, nakakakuha lang si Kingsley ng mga mausisa na sulyap sa direksyon ng banyo. Samantala, ang 6 na bata ay tumawag sa harap ng pinto ng banyo, "Mommy." Pumikit si Benjamin at tuluyang pinakawalan si Erisa. Pinandilatan siya nito pagkatapos, "Hindi mo ba naisip na ipaglaban ako?" Galit na galit si Erisa, at hindi siya mapakali na isipin ang sugat sa kanyang lobby. She glared daggers at Benjamin, na nagtatanong sa kanya, "Baliw ka ba, Benjamin Graham? Hindi pa ba sapat ang paliwanag ko ngayon?" Ano ang galit niya? Kabanata 873. Sa totoo lang, ito ay ang katotohanan na ibibigay siya ni Erisa ng kalmado ang nagpagalit kay Benjamin. "Kasalanan mo kung bakit ako nabaliw." Angal niya, "Daddy, lumabas ka. Anong ginagawa mo kay Mommy dyan?" Umalangaw ang boses ni Gavin. Namumula at humihingal, sumirit si Erisa, "Tabi ka." Tinitigan siya ni Benjamin. "Ayaw mo ba talagang ipaglaban ako?" Naningkit ang mata ni Erisa sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwalang kinagat niya ako dahil dito. Inis na sambit niya, "Anong silbi ng pag-aaway mo kung gusto mong magpakasal sa iba? Bakit gusto ko ng isang jerk?" Tinitigan siya ng masama ni Benjamin, na may katuturan. Sa kabila nito, nakaramdam pa rin siya ng dismaya. "Paano mo ako naiiwan ng ganoon kadali?" Pinandilatan ni Erisa si Benjamin, na hindi magpapahuli sa paksa. She taunted, "Anong gusto mong gawin ko?" "Gawin? Makukontento ka lang ba kapag nag-exaggerate ako? Kung gagawin ko ba iyon, magbabago ba ang isip ng jerk at magdaramdam sa akin?" Sa tingin ko lahat ng mararamdaman mo noon ay pagkasuklam. Sinundot niya ng mariin ang dibdib nito. "Hindi ako tanga." Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya, mukhang seryoso. Mataman siyang tinitigan ni Erisa, walang imat. "Kontento ka na ba, Mr. Graham? Kontento ka na ba sa sagot ko ngayon?" Tanong niya. Ito ay isang hypothetical na sitwasyon lamang. Kailangan ba talagang maging napakaliit niya? Hindi. Dumura si Benjamin. Ang sagot niya ay nagdulot ng galit kay Erisa. "Mommy, Mommy," nag-aalalang sigaw ng mga bata sa labas ng restroom. Nang marinig iyon, sinubukan ni Erisa na itulak si Benjamin palayo, ngunit hindi ito nagtagumpay. "Gusto kong lumabas," sigaw niya. Mahigpit siyang kinurot ni Benjamin at itinoon ang mga mata sa mukha nito. Nawala nang masabi si Erisa. "Ano lang ang sinusubukan mong gawin?" Sumandal si Benjamin, ipinatong ang baba sa balikat niya, at huminga sa tenga niya. "Erisa, nag-isip ako ng matagal bago nagpasyang pakasalan ka. Hinding-hindi kita papakawalan sa buhay na ito." Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kalokohan. Pinilit niya akong halikan kanina. Ngayon, ang kanyang matatamis na salita ay nagawang pawiin ang aking galit. Pinalambot niya ang kanyang tono, na nagsasabing, "Ito ay isang hypothetical na sitwasyon lamang. Bakit ang seryoso mo?" Kung sinabi niya iyon sa kanya sa ibang lugar, mas na-touch siya. Walang hypothetical na sitwasyon ang pinapayagan. Matigas na pagtatalo ni Benjamin, na kinagat ang kanyang tenga. Kinilig si Erisa, "Sobrang nakakahiya ito. Nasa labas pa ang mga bata, at isang pinto lang ang pinaghihiwalay namin. Tsaka kumakain pa yung mga lalaki sa labas. Ano ang iisipin nila sa atin? Tara, labas tayo. Nasa labas pa rin ang lahat." Magsisimula silang magtaka kung ano ang gagawin natin, paalala nito sa kanya habang tinutulak siya palayo sa kanya. Inangat ni Benjamin ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. "Huwag ka na ulit mag-isip ng mga ganitong hypothetical na sitwasyon kapag may kumausap sa iyo ng ganyan. Kinukonsensya mo lang ang ibang babae na ilayo ako sa'yo, alam mo yun." Napatitig si Erisa sa seryoso niyang ekspresyon, medyo naaliw. Tinapik niya ang kanyang dibdib, nagtanong, "Mayroon bang makakaalis sa iyo sa akin kapag ang puso mo ay kasama ko?" "Erisa York," ungol ni Benjamin, nanlilisik ang tingin sa kanya. "Ikaw ang asawa ko. Hindi ka maaaring umiwas kapag nakikipag-usap ka sa mga babaeng iyon. Dapat lumaban ka." "Ginawa ko." Inosenteng tumingin sa kanya si Erisa. "Mommy, Daddy, tuturuan kita ng leksyon kung binubuli mo si Mommy, Mr. Graham." Kumatok ang mga bata sa pinto. Naiinip na si Erisa. "Bitawan mo ako ngayon." Nagpapanik na ang mga bata. Nakatitig sa lalaki na hindi pa rin siya binitawan, nagbabala siya, "Makakamali ang mga lalaki kong. Magpapatuloy tayo dito." Niinis ang tingin ni Benjamin sa kanya habang kumpiyansa nitong sinabi, "Nangyari na iyon." Napatulala si Erisa. Labis na nag-aalala ang mga bata kay Erisa nang hindi bumukas ang pinto kahit gaano pa sila sumigaw.
Kaya, hinanap nila si Ethan para buksan ang pinto. Mr. Frank, pakibuksan ang pinto. Siguradong binubuli ni Daddy si Mommy ngayon. Hinatak ni Gavin ang braso ni Ethan. Siyempre, hindi naglakas loob si Ethan na lumapit sa restroom. Haha, Gavin, normal lang na ibuli siya ng daddy mo. Halika, hukayin mo. I promise na lalabas sila sa isang piraso. Humajijik ng mahina si Kingsley. Kabanata 874. Parehong hindi nakaimik sina Sean at Jonathan. Sigurado silang magagalit si Benjamin kapag narinig niya ang sinabi ni Kingsley. Uncle Jack, tulungan mo kaming buksan ang pinto. Hinatak din ni Zachary ang braso ni Jack. Napatingin si Jack sa restroom. Siya rin ay hindi nang ahas na makialam kina Benjamin at Erisa. Mas magagalit lang si Mr. Graham kung bubuksan ko ang pinto, sabi niya. Pinandilatan ng mga bata ang mga lalaki, nagbubulungan sa galit. Bakit hindi niyo kami tinutulungan? Gusto lang ng daddy mo ng alone time kasama ang mommy mo. Sinusubukan nilang lutisin ang ilang hindi pagkakaunawaan at linangin ang kanilang relasyon. Magiging maayos, huwag kayong mag-alala, paliwanag ni Kingsley na nakangisi sa kanila. Nakakatuwang makita ang mga mukha nila na namumutla sa galit. Para silang mga squirrels. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Aayusin natin ito ng mag-isa. Tara na. Tumalikod si Zachary at tumakbo pabalik sa banyo, sumigaw sa mga kapatid na sundan siya. Mommy, nagsimula na namang kumatok ang mga bata sa pinto. Mabilis na sumagot si Erisa, nandito ako. Mommy, binubuli ka ba ni Mr. Graham? Tumabi ka, papasok kami at tutulungan ka. Nang marinig ang agresibong sigaw ng mga bata, napatingin si Erisa kay Benjamin, na nagutos, buksan mo ang pinto. Tumaas ang kilay ni Benjamin at sumigaw sa pinto, Zachary, hindi ko binubuli ang mommy mo. Pagkatapos ay inayos niya ang damit ni Erisa na ikinatulala nito. Kung hindi mo binubuli si mommy, bakit hindi mo binuksan ang pinto? Bakit hindi kayo lumalabas? Sa tingin mo ba ganun lang ako kadaling lokohin? Bakit hindi mo kami sinagot ngayon lang? Ngumuso si Zachary. Tumango si Jasper. Eksakto. Bakit hindi ka nagsalita kanina? Hiniling ni Oliver, buksan ang pinto. Paniniguro ni Jessie, huwag kang matakot, Mommy. Tutulungan ka namin. Nagutos din si Tim, buksan mo na ang pinto, Mr. Graham. Sa ganoong paraan, hindi na namin kayo maiintindihan. Pagbabante ni Gavin, hindi kita mapapatawad kung binubuli mo si Mommy. Bakit sa tingin nilang lahat ay binubuli kita? Kinurot ni Benjamin ang pisngi ni Erisa, nakaramdam ng selos. Hindi ba't yun ang nangyayari ngayon? Nagpout si Erisa, medyo nakakaakit ang kanyang pink at bahagyang namamaga na lobby. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa hindi maarak na emosyon habang siya ay nakahilig. Mabilis siyang itinulak ni Erisa sa isang tabi. Oras na para lumabas, humalaklak si Benjamin nang makita niya itong nahihiyang nakayuko. Pinitik ang kanyang ilong, nangingibabaw niyang sinabi, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mo akong galitin. Nagpout si Erisa, petty idiot, ha! Itinaas ni Benjamin ang kanyang noo, naglabas ng isang kahangahangang aura na maaaring magpanginig sa puso ng isang tao. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Buksan mo na ang pinto. Hindi mo ba narinig kung gaano kapanik ang mga bata? Napabuntong hininga si Erisa, napapakagat ang lobby sa inis. Babagsakan nila ang pinto kapag hindi mo ito bubuksan ngayon, babala niya. Ganon ba sila kalakas? Nakangiting niyakap siya nito at tumabi para buksan ang pinto. Ang biglaang paggalaw ng pinto ay naging dahilan ng pagkabunggo ng mga bata na kumakatok dito kay Benjamin. Agad niya itong tinulungang makatayo. Anong ginagawa niyo mga bata? Ang mga bata ay tumangala at nagmamadaling itinayo ang kanilang mga paa, na tila isang grupo ng galit na mga hayop. Nabuli mo ba si Mommy? Sinaman siya ng tingin ni na Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Pinandilatan din siya ni Jessie bago nagtago sa likod ni Tim, na hindi gaanong nagpakita ng pagtutol kay Benjamin kumpara sa iba. Gaman ang pakiramdam niya matapos makitang maayos si Erisa. Lumingon si Benjamin para bigyan ng babala si Erisa. Nabuli ba? Kita. Ngumuso si Erisa at pinandilatan ang walang hiyang lalaki bagong humiti at inakay ang mga bata palabas. Sweethearts, okay lang ako. May kinakausap lang ako sa kanya, she assured. Talaga. Inosenteng tinitigan siya ni Zachary. Nang lumingon siya kay Benjamin, napuno ng pagdududa ang kanyang tingin. Sina Gavin, Oliver, at Jasper, nakatingin din sa kanila. Napaawang ang lobby ni Erisa, nag-aalalang baka mapansin nila ang sugat niya.
Halika na, ituloy na natin ang pagkain natin. Si Jasper, ang mas mapagmasid sa kanila, ay itinuro ang kanyang mga lobby, na sumisigaw, Mommy, dumudugo na naman ang lobby mo. Kabanata 875. Binalot ng kahihiyan si Erisa. Oh, aksidente iyon. Mommy, may kumagat ba sa'yo? Pilyong ngumisi ang maliit na lalaki habang pinaghihinalaang nakatingin kay Benjamin. Namula si Erisa na maging ang tenga ay namumula. Hindi naman ganoon ang kaso. Hindi sinasadyang nakagat ko ang aking sarili, at hindi dapat magsalita ang mga bata sa ganoong tono. Kinurot niya ang chubby chick ng bata habang nakangiti. Ano, nilinaw na niya na hindi ko siya sinaktan, kaya bakit lahat ng tao nakatingin pa rin sa akin? Galit na galit si Benjamin habang kaharap ang mga bata. Malakas na harumph ni Gavin at sa kawalan ng kasiyahan. Sino ang nakakaalam? Baka tinakat mo si Mommy, kaya niya sinasabi lahat yan. Ang mga lobby ni Benjamin ay hindi mapigilan. Tumawa si Erisa bago niya ibalik ang 6 na bata sa kanilang mesa. Sumunod si Benjamin sa likuran nila at sinabing, kumain na tayo bago lumamig ang lahat. Kung alam mo yon, bakit mo sinama si Mommy sa restroom? Hindi ba mabaho doon? Ganti ni Zachary. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi niya ito napansin kanina, ngunit ngayong nabanggit na ito ng bata, napagtanto niyang medyo mabaho pala ang lugar. Kailan naging napakasama ng maintenance ng drawbridge dining. Pagbalik ni na Benjamin at Erisa sa kani-kanilang upuan, lahat sila nakatingin habang nakangiti ng makahulugan. Mabilis iyon, walang awang panunokso ni Kingsley at walang pakialam sa kanyang kaligtasan. Nakatitig sa kanya, nagbabala si Benjamin, tumahimik ka at kumain. Parehong ngumisi sina Jonathan at Sean. Palaipat-lipat ang tingin nila kina Benjamin at Erisa. Sa kabila ng pagkapahiya, pinaupo ni Erisa ang mga bata sa kanilang mga upuan at tinulungan silang kumuha ng pagkain. Umuwi na ba ang iba? Oo, kalimutan mo na sila. Mag-e-enjoy tayo sa pagkain. Medyo masama ang pakiramdam ni Kingsley tungkol dito. Erisa, may sinabi ba sa'yo si Rosette? Huwag kang maniwala sa sinabi niya, okay. Masama ang babaeng iyon at palaging naglalaro ng anggulo. Dapat mong kausapin si boss tungkol sa lahat para matiyak na pareho kayong nasa iisang pahina. Damn it, kung alam ko lang na magpapakita siya at magdudulot ng gulo, hindi ko na inimbitahan si Aaron sa simula pa lang. This is not on you, sagot ni Erisa habang nakangisi. Natouch naman si Kingsley. Salamat, Erisa, ikaw ang pinakamahusay. Iniangat niya ang kanyang baso, itinutok niya ito sa kanya bilang isang toast. Masyado kang mabait, sagot ni Erisa. Kinuha niya ang baso ng juice niya at humigop. Hey, boss, di ba sabi mo iinom ka sa pwesto ni Erisa? Napalingon si Kingsley sa gilid habang tinutokso si Benjamin. Dinampot ng huli ang kanyang baso at ibinaba ang inumin ng hindi nagsasalita. Nag-udyok yun kay Kingsley na tumawa ng malakas at magpuri, ngayon ay astig na. Mabilis ding i-toast ni Jonathan si Erisa. Muli, uminom si Benjamin sa pwesto ni Erisa. Sumunod naman si Sean at walang choice si Benjamin kundi uminom ulit. Masasabi ni Erisa na ang lahat ay sadyang nakikipagtulungan kay Benjamin. Miss Graham, gusto ko ring uminom kasama ka, sabi ni Ethan habang nakangisi kay Erisa. Okay, nakangiting sagot ni Erisa. Uminom siya ng juice bilang tugon. Yo, boss, bakit hindi mo iniinom ang alak na inaalok ni Ethan? Diskriminasyon iyon, at madudurog ang puso niya, alam mo ba? Desidido si Kingsley na guluhin si Benjamin. Napatingin si Ethan kay Benjamin. Masyadong natakot ang dating napilitin ang kanyang amo na uminom, ngunit ayos lang ang pagpapaabot ng imbitasyon na uminom ng magkasama. Mr. Graham, narito ang sa iyo at si Mrs. Graham na namumuhay ng maligaya magpakailanman, ang sabi ni Ethan. Bulong na sagot ni Benjamin bago isubo ang kanyang inumin. Dapat talaga matuto tayo kay Ethan. Pansinin kung gaano kabait ang kanyang mga salita kahit na sinusubukan niyang makuha. Lasing si Benjamin. Pang-aasar ni Jonathan. Nagtawanan ang lahat bilang tugon. Hindi pinabayaan, mabilis na sumama si Jack pagkatapos mapainom ng lahat si Benjamin. Nag-toast siya kay Erisa, tapos kay Benjamin. Sa puntong iyon, medyo lasing na si Jack, namumula ang pisngi. Medyo naglalasing na rin si Kingsley at ang iba pa. Kabalintunaan, si Benjamin lamang ang mukhang maayos. Tara, hindi lang sa pag-inom ang tututukan ninyong lahat. Enjoy din sa pagkain, sabi ni Erisa. Kumuha siya ng pagkain kay Benjamin, pagkatapos ay kumuha rin ng para sa mga bata. Sobrang seloso ako.
Napakabait at matamis na asawa. Benjamin, ano ang pakiramdam na pinapakain ka ng asawa mo? Pang-aasar ni Kingsley. Sumigaw si Sean, I bet he's all warm and fuzzy inside. Tumawa ng malakas si Jonathan at nakiisa sa saya. How I wish na may magpapakain din sa akin. Kumuha si Gavin ng manok kay Jonathan. Oh, eto na po, Mr. Patterson. Kabanata 876. Naantig si Jonathan, ngunit nakita niyang nakakatawa rin ito. Ngumisi siya at sumagot, ang sweet mo naman. Salamat, you're welcome, sagot ni Gavin habang nakangiti. Nang makita ni Jonathan kung gaano kaliwanag ang ngiti ng bata, lumawak ang ngiti nito. Ang cute mo kapag nakangiti, Gavin. Dapat ngumiti ka pa. Inalis agad ni Gavin ang ngiti niya at mukhang seryoso si Benjamin. Lahat ng ibang bata ay napalingon kay Gavin. Naisip din nila na maganda siya kapag ngumiti. Nakakamangha ang ngiti mo, Gavin, sabi ni Jessie habang ngiting-ngiti. Salamat sa sinabi mo, Jessie, sagot ni Gavin. Muli siyang ngumiti ng katutubo. Tumugon si Jessie sa pamamagitan ng pagngisi na parang tuta na may sakit sa pag-ibig. Ibinaling ni Erisa ang atensyon sa mga bata, at nang makita niyang lahat sila ay nakangiti, hindi niya napigil ang gawin din iyon. Anong gusto ninyong kainin mga bata? Kukunin ko ito para sa iyo. Salamat, Mommy, ngunit ang aming mga plato ay puno pa rin, sabi ng 6 na bata ng sabay-sabay. Naramdaman ni Erisa ang pag-init ng kanyang mga mata dahil sa mga luha nang tinawag din siya ni Tim na, Mommy. Siya ay nagsalita, mahina, ngunit nahuli pa rin niya ito. Excited na rin si Gavin. Ibinaling niya ang atensyon kay Tim at nagtanong, Tim, Mommy lang ba ang sinabi mo? Narinig din ni Zachary ang sinabi ni Tim. Ngumisi ang una sa huli. Tinawag mo siyang Mommy. Namula sandali si Tim. Mommy, narinig mo ba yon? Tinawag ka ni Tim na Mommy, kanina. Bulalas ni Zachary sa pagsisikap na ibahagi ang magandang balita kay Erisa. Ngumiti si Erisa at tumango. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal habang ang kanyang mga tingin ay bumaba sa mga bata. Narinig ko iyon. Sumilip si Tim kay Erisa ngunit nahihiyang ibinaba ang tingin. Off, grabe ka talaga dito boss, at natalo ka ni Erisa. Sinimulan na siyang tawagin ni Tim na Mommy. Kailan ba namin maririnig na tinatawag ka ng mga bata na Daddy? Sabi ni Kingsley bago humagulgol. You'll have to work harder, buddy. Panunokso ni Sean, na nakangisi rin kay Benjamin. Ngumiti si Jonathan at ibinaling ang atensyon sa mga bata. Nagtataka, nagtanong siya, bakit hindi ninyo siya tatawaging Daddy? Dahil nabigo siya, sagot kaagad ni Jasper. Naka-arching ang kanyang noo, si Jonathan ay nagpatuloy, failed. Sa ano? Pagkatapos noon, lumingon si Jonathan kay Benjamin at nagtanong, Benjamin, alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan nila? Oo, mahinahong sagot ni Benjamin. Kumuha siya ng ilang kagat at uminom ulit kasama ang mga lalaki. I guess it all boils down to if boss can love Erisa enough. Kung hindi niya kaya, hindi siya magiging opisyal na daddy, pang-aasar ni Kingsley. Nginitian siya ni Benjamin. Uminom ka o tumahimik ka. Iinom ako. Oy, maaari bang makakuha ng mas maraming alak sa atin? Ubus na tayo dito. Mabilis na nakuha ni Kingsley ang server na dalhan sila ng mas maraming alak. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dating sa pag-inom kay Benjamin. Hindi pinansin ni Erisa ang mga lalaki dahil nagsasaya sila. Nakatuon siya sa pagpapakain ng tama sa mga bata. Lahat ng 6 na bata ay kinopya ang mga lalaki nang makita nila kung paano ang mga lalaki ay nag-clink ng kanilang mga baso bago sila uminom. Mommy, i-clink din natin ang salamin natin. Alok ni Oliver. Hindi napigil ang mapangiti ni Erisa dahil doon. Okay, kinuha niya ang kanyang baso ng juice at ikinawit ang kanyang baso sa mga bata. Inom tayo. Hindi napigilan ng mga bata ang paghadjajak sa sinabi ni Erisa. Salamat, Mommy, pero nagpapanggap lang kami. Hindi naman talaga namin kailangang uminom, sabi ni Jasper. Paalala ni Erisa, okay. Well, huwag uminom ng masyadong maraming juice, okay. Uminom ng mas maraming sopas. Ito ay mas malusog. Sige, iinuman natin ang ating sopas na. Parang alak. Cheers, Mommy. Kinuha ni Zachary ang kanyang mangkok at nag-toast kay Erisa bago isubo ang lahat. Dahan-dahan. Mag-ingat ka para hindi ka mabulunan, paalala ni Erisa habang nakangiti. Mommy, I finished my soup. Pagmamalaki ni Zachary. Sumunod naman ang ibang mga bata at ininom ang kanilang sopas kasama si Erisa bilang kapalit ng alak. Teka, si Erisa lang ba ang iinom mo?
Paano ang daddy mo? Tanong ni Sean. Pero nakikipag-inuman siya sa iyo at sa iba pa, tama ba? Malaki ang ngiti ni Zachary na halos hindi makita ang kanyang mga mata. Lasing ka ba, Mr. Bailey? Pulang-pula ang mukha mo. Tumawa ng malakas si Kingsley at sinulyapan si Sean. Sa tingin ko si Mr. Bailey ay malapit ng mahimatay sa kalasinggan. Oh, shut up. Mas madami man lang akong inumin kaysa sa iyo, sagot ni Sean. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kailangan kong gamitin ang banyo. Hindi mo naman susubukang isuka ang sarili mo, di ba? Pang-aasar ni Kingsley. Kabanata 877. Iginala ni Sean ang kanyang mga mata kay Kingsley dahil gusto lang niyang umihi. Masyado siyang nainom, kaya natural lang na kailangan niyang gumamit ng banyo. Naisip ni Benjamin ang nangyari kanina, kaya itinoon niya ang atensyon sa server at hiniling na linisin ang banyo. Wow, Benjamin! Lumalala ang germophobia mo. Hinihintay ni Sean na maging handa ang banyo, at naiinip na siya. Medyo mabaho ang banyo, mahinahong sagot ni Benjamin. Isang kakaibang liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Nagtawanan sina Kingsley at Jonathan. Hindi pwedeng tama yan. Ang kalinisan ng drawbridge dining ay palaging nasa punto. Nakita ni Kingsley na kakaiba iyon, kaya tinawag niya ang isa sa mga server. Ang iyong kalinisan sa banyo ay hindi umabot sa mga pamantayan. Gusto mo bang sarado? Ang server ay nagpakita at nauutol sa takot, Mr. Graham, malinis na ang lahat. Maaari ko bang malaman kung ano ang ikinagagalit mo? Mabaho, reklamo ni Benjamin. Ibinoling ni Erisa ang atensyon kay Benjamin at lumapit para sabihin, gaano ba kabango ang banyo? Dito tayo kakain, kaya huwag na nating pag-usapan iyon. Napatingin si Benjamin sa kanya. Maaapektuhan ang gana ng isang tao kung mabaho ang banyo, kaya naramdaman niyang wasto ang kanyang reklamo. Ang baho talaga kanina, napatigil si Erisa. Napaisip siya saglit bago ngumiti at tinuro, nagpunta si Jessie sa restroom kanina, kaya siguro medyo kakaiba ang amoy ng lugar. Hindi kasalanan ng restaurant, napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig iyon. Ginamit ni Jessie ang restroom kanina. Inilipat niya ang tingin sa maliit. Nakatoon si Jessie sa pagkain at hindi na inistorbo. Walang tigil ang paggalaw ng maliit niyang bibig habang ngumunguya. Ito ay isang kaibig-ibig na tanawin. Kinawian ni Benjamin ang kanyang kamay at pinaalis ang server. Maaari kang umalis, mabilis na nagmadaling pumunta si Sean sa restroom. Wala siyang napansing mali at naisip niyang kasing linas ng restroom ng anumang 5-star hotel ang lugar. Boss, ngayong nagalit ka sa drawbridge dining, ibig sabihin hindi na tayo babalik dito. Pang-aasar ni Kingsley habang nakangisi. Humajijek si Erisa. Nagpunta si Jessie sa restroom kanina, kaya naisip niya na hindi masyadong mabango ang lugar. Naunawaan kaagad ni Kingsley ang nangyayari. Naisip din ito ni Jonathan, at napangiti siya nito. Huwag na nating pag-usapan ito. Eto, kumain ka na. Inikat ni Erisa ang turntable para kunin ang mga pinggan sa kanila. Salamat, Erisa, sagot ni Jonathan. Pagkatapos ay magluluto tayo ng walang pagpipigil, sabi ni Kingsley bago tumawa ng malakas. Nako, parang kanina ka pa nagpigil, sagot ni Erisa. Natawa naman sina Jack at Ethan. Totoo naman, si Mr. Watts ay hindi kailanman tumanggi pagdating sa libreng pagkain. Oh, tumahimik ka. Masayang kumain si Kingsley ngunit huminto ito upang tumingin sa mga lalaki at sumagot, kung kayo ay matuwid, bakit kayo naririto? Tumawa lang ang dalawa at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Inom tayo, sabi ni Kingsley. Tinanggal niya ang baso ng lahat at hinikayat silang uminom. Napangiti si Erisa, kailangan mong kumain ng marami. Naglagay pa si Benjamin ng pagkain sa plato niya. Okay, sagot ni Erisa. Itinagilid niya ang kanyang ulo at naghukay. Ilang sandali pagkabalik ni Sean, pumunta si Kingsley sa banyo. Tapos, si Jonathan naman. Kinailangan ding pumunta ni Jack at Ethan ng ilang beses bago man lang pumunta si Benjamin. Hindi nagtagal, nabusog si Erisa at ang mga bata. Ang ina at ang kanyang 6 na anak ay magkasamang umupo upang kumain ng dessert at prutas pagkatapos noon. Mami, pupunta pa ba tayo sa ospital para bisitahin si Lola? Tanong ni Oliver. Tiningnan ni Erisa ang kanyang relo, pagkatapos ay nagtanong, gusto ba ninyo siyang makausap? Ngumiti at, tumango ang mga bata. Nais ng lahat na bisitahin si Maria. Nag-iinuman pa ang daddy mo at ang iba pa. At medyo gabi na. Tulog na ang iyong apo sa tuhod pagdating namin sa ospital. If you miss her, we can video call her now, mungkahi ni Erisa.
Kilalang kilala ng lahat ang isa't isa, kaya't ginawa ni Erisa ang mungkahi na iyon dahil naisip niya na hindi tatutol si Kingsley at ang iba pa. Tumango ang mga bata at umupo ng malapit sa isa't isa para sa video call kasama si Mary. Nanatili ang mata ni Erisa sa screen hanggang sa ma-establish na ang linya. Hindi pa natutulog si Mary, kaya nakipag-chat siya sa mga bata. Pagkatapos nito, umupo si Erisa sa gilid at nakikipag-chat kay Kingsley at sa iba pa paminsan-minsan. Maglalagay din siya ng pagkain sa plato ni Benjamin, at iyon ay nakaramdam ng pagkainggit kay Kingsley. Tumagal ng mahigit 2 oras ang kanilang pagkain, at ang ikinagalit lang ni Kingsley at ng iba pa ay nabigo silang malasing si Benjamin. Sa kabaligtaran, sila pa ang nauwi sa lasing. Kabanata 878. Sa kabila ng pagkakaroon ng mas mataas na tolerance para sa alak kaysa sa Kingsley at sa iba pa, ang mga mukha ni na Jack at Ethan ay namumula pa rin. Napatulala ang 6 na bata sa nakita. Napakapula ng mga mukha nila. Nanlaki ang mata ni Jessie sa gulat habang nakatingin sa mga lalaki. Lasing na silang lahat, paliwanag ni Erisa sa batang babae. Hindi magandang uminom ng sobra, mahinang paalala ni Tim. Tama ka, ang sobrang pag-inom ay masama sa iyong katawan. Nakangiting tumango si Erisa. Pagkatapos ay lumingon siya sa lalaking nasa tabi niya at nagtanong, okay ka lang? Ay nalalaya ni Benjamin ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at tinitigan siya. Nang makita ang reaksyon ni Erisa, hindi napigil ang mapangiti. Benjamin, lasing ka ba? Mamulong si Benjamin ng pag-amin sa kanyang mga sinabi, na ikinabigla ni Erisa kung gaano siya kadaling umamin dito. Nagulat din si Kingsley at ang iba pa. Bagamat nahihirapang mapanatili ang balanse sa kanyang upuan, ngumisi pa rin si Kingsley at tinukso si Benjamin, Boss, nanghihina ka na ngayon. Paano ka nalasing pagkatapos lamang ng ilang shot sa amin? Umangat ang ulo ni Benjamin at pinandilatan si Kingsley. Kingsley Watts, hindi ka pa ba tapos uminom? Nang sabihin niya iyon, hindi nabigla ang kanyang tono, at tiyak na hindi siya mukhang lasing. Siyempre hindi, ituloy natin. Sinubukan ni Kingsley na kunin ang kanyang baso ngunit hindi ito nagtagumpay. Si Erisa ay parehong naaliw at naiinis sa eksena. Iminungkahi niya, tumigil na tayo, di ba? Maaari tayong laging uminom anumang oras na gusto natin. Ang sobrang pag-inom ay makakasakit sa iyong katawan sa bandang huli. Dapat kayong lahat ay may kaunting pagkain pa bago natin tapusin ang hapunan na ito. Dahil doon, pinainit muli ni Erisa ang mga ulam ng mga server, at nag-order siya ng isa pang ulam na makakatulong sa pag-alis ng kalasinggan. Kumain ka ng pagkain. Ang pagkakaroon ng isang bagay bago ka uminom ay magpapagaan sa iyong pakiramdam sa panahon at pagkatapos ng iyong pag-inom. Nakasandal sa kanyang upuan, ngumiti si Kingsley. Erisa, maalaga ka talaga at maamo. Huwag mag-alala, hindi kami lasing. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa bilang tugon. Dapat makinig tayo kay Erisa at kumain. Kinuha ni Jonathan ang tinidor niya at nagsimulang kumain. Para naman kay Sean, ilang beses niyang sinubukang kunin ang kanyang tinidor. Natuwa naman sina Jack at Ethan. Mr. Watts, kailangan mo ba akong tulungan? Kinawayan ni Kingsley ang kanyang kamay. Hindi, kaya kung maglakad mag-isa. Sa sinabi nito, sumuray-suray si Kingsley patungo sa banyo. Kahit nanontog siya sa upuan, pinilit niyang ayos lang siya. Nagtawanan ang lahat sa eksena. Mr. Watts, aminin mo na lang na lasing ka. Humajejek si Jasper. Zachary, hindi ako lasing. Kung sa bagay, kaya ko pa ring ituloy ito sa daddy mo. Pinabulaanan ni Kingsley, tumangging aminin na siya ay lasing. Halika na, itigil ang pagtanggi dito. Nagkakamali ka pa nga ng tao. Inilibot ni Jasper ang kanyang mga mata. Ang mga kalokohan nilang kalokohan ay muling nagpatawa sa lahat. Maging ang mga lobby ni Benjamin ay bahagyang kumaibot. Bilang tugon, sinenyasan niya si Ethan. Tulungan mo siya. Oo, Mr. Graham. Nagmamadaling lumapit si Ethan kay Kingsley at ay nalalayan siya. Mag-ingat ka, Mr. Watts. Lumingon si Kingsley, at pagkatapos titigan si Ethan saglit, tumango siya at sinabing, Ethan, hinahayaan kitang tulungan ako hindi dahil sa lasing ako kundi dahil nahihilo ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Oo, naiintindihan ko. Tumango naman si Ethan bilang sagot habang ang iba naman ay nagtawanan. Napakunot ng noo si Zachary at nagkomento, at may maling pagmamalaki dyan, Mr. Watts. Walang kahihiyan ang pagiging lasing. Hindi naman. Sa pagtatawanan ka namin, siya si Kingsley. Siya ay isang tao na higit na pinahahalagahan ang kanyang pride at dignidad.
Halos hindi mapigilan ni Sean ang pagtawa. Pansamantala, umiling si Jonathan na nakangiti at mamulong, ang lalaking iyon ang laging unang naglalasing kahit siya ang sumisigaw sa atin para uminom. Pagkatapos ay dumating ang boses ng isang taong sumusuka mula sa direksyon ng banyo, na kung saan ang mga lobby ng lahat ay kumikibot. Nakakadiri, pinisil ni Jasper ang ilong niya. Nang makita iyon, naningkit ang mata ni Erisa sa kanyang anak at sinabing, "Anong ginagawa mo? Parang hindi mo naaamoy mula rito." Tumawa lang si Jasper bilang sagot. Wretch, muling tumunog ang piyukang ingay, at sa pagkakataong ito, mabilis itong nakaapekto sa gana ng lahat. Na may malungkot na ekspresyon, sumulyap si Benjamin kay Jack at sumenyas. "Isara mo ang pinto, gagawin ko kaagad iyon." Nagmamadaling isinara ni Jack ang pinto habang si Sean at Jonathan naman ay muling tumawa bago hinukay ang iniinitang pinggan. Kabanata 879. Pinipilit ni Mr. Watts na samuka, di ba? At heto, pinagtatawanan niya si Mr. Bailey. Napatingin si Zachary sa direksyon ng restroom, natuwa. Muling tumawa sina Sean at Jonathan bago itinoon muli ang kanilang atensyon sa mga pinagkainan. Alam nilang mapupunta sila sa isang kakilakilabot na estado kung hahayaan nilang walang laman ang kanilang tiyan pagkatapos uminom ng labis na alak. "Tigilan mo na yung pag-uusapan. Kumakain pa tayo," paalala ni Erisa sa maliit na bata. Humadjijek si Zachary. Napakaganda at gwapo niyang tingnan habang inosenteng kumurap. Samantala, napasandal si Benjamin sa kanyang upuan habang si Erisa ay naghatid sa kanya ng isang tasa ng maasim na plum juice. "Eto, magkaroon ng ilan dito." Napatingin si Benjamin sa kanya at kinuha ang tasa mula sa kanya. Pagkatapos humigop ng juice, tumalikod siya at sinabing, "Kingsley, lumabas ka. Dapat kang pumasok at bilasan siya." Napangiti si Sean. Kung hindi mo siya pipilitin, malamang na magtatago lang siya sa banyo. Habang nagsasalita siya, lumabas si Ethan, at nagtanong si Benjamin, nasaan si Kingsley? Kailangan daw niyang gumamit ng restroom, nakangiting sagot ni Ethan. Isang singhot ang isinagot ni Benjamin at tumayo bago tumungo sa banyo. Si Erisa, na gustong tumulong sa kanya, ay binawi ang kanyang mga kamay matapos makita kung paano siya nanatiling matatag nang hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagkahilo. Nang mapansin ang kanyang mga kilos, si Ethan at ang iba pa ay tumawa at sinabing, mataas ang tolerance ni Mr. Graham sa alkohol. "Di ba sabi niya lasing siya ngayon lang?" Ungol ni Erisa matapos masulyapan ang silhouette ni Benjamin. Kung gayon si Benjamin ay malamang na nagsisinungaling, masayang pagsang-ayon ni Sean. At least, hindi sapat ang dami ng alak na ito para mawala siya. Kaya niyang ibaba ang ilang bote ng halo-halong alkohol nang walang kahirap-hirap. "Matagal na kaming lasing, ngunit magiging maayos pa rin siya, kaya walang halaga sa kanya ang red wine." Magaling siya, napanganga si Erisa na hindi makapaniwala. Ganyan ba kagaling si Benjamin sa paghawak ng kanyang alak? Noon, kapag sinundan namin siya sa mga business meeting, ang mga taong iyon ay palaging nagsisikap na lasingin si Benjamin, ngunit sa halip ay lasing sila. Mula noon, wala nang nang-ahas na hamanin siya. Muling ibinalita ni Jonathan ang kanilang ipinagmamalaking nakaraan na puno ng paghanga. Napangiti din si Erisa doon. Ang kanyang pag-aalala ay wala na pagkatapos na mapapanatag ng mga ito tungkol sa kung gaano ka Jose. Si Benjamin ay umiinom, pero may gastric problem siya, kaya hindi magandang uminom ng sobra. Sa pag-iisip na ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na nababagabag muli ng mga alalahanin. Kahit na, maaari pa rin niya tayong inumin sa ilalim ng mesa. Walang pakialam si Sean na aminin ito. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya kasing galing ni Benjamin sa pag-inom. "Huwag kang mag-alala, Mrs. Graham. Okay lang si Mr. Graham." Humagalpak ng tawa si Jack. Tumango si Erisa sa kanyang sinabi. Nakangiti siyang lumingon kay Benjamin, na ngayon ay nakatayo sa harap ng banyo at kumakatok sa pinto. "Kingsley, lumabas ka dito." Sigaw ni Benjamin. "Boss, occupied itong restroom. Humanap ka ng iba para sa iyong sarili." Sigaw pabalik ni Kingsley. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. "Umalis ka na agad." Kung tutuusin, alam niya kung anong klaseng tao si Kingsley. Ilang sandali pa bago tuluyang lumabas si Kingsley. "Hehe, boss, turn mo na." Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at pumasok sa banyo. "Halika, kumain ka," sigaw ni Jonathan kay Kingsley. Mas gaman ang pakiramdam pagkatapos maubos ang laman ng kanyang tiyan, lumapit si Kingsley kay Jonathan. "Mr. Watts, mas maganda ka kaysa ngayon." Pang-aasar ni
Jasper, isang kindat at ngiti ang tugon ni Kingsley. Lagi akong maganda. Dahil doon, kumaibat ang mga sulok ng lobby ng lahat. Bilisan mo at kumain, Mr. Watts. Sabi ni Erisa. Salamat, Erisa. Nakangiting nagpasalamat si Kingsley. Pagkaupo, kinuha ni Kingsley ang kanyang mga kubyertos at hinukay. Sa sandaling ito, nag-vibrate at nag-ring ang phone ni Erisa. Nang makitang si Darius ang tumatawag, dali-daling sinagot ni Erisa ang telepono. Tatay. Nang marinig iyon, hininaan ng lahat ang kanilang boses at nagsimulang kumain ng tahimik. Naghahaponan ka na ba? Tanong ni Darius. Oo, kumakain pa tayo. Anong problema? Sagot ni Erisa. Wala lang, nagtatanong lang ako. Mas mabuting huwag kang uminom, okay? Hayaang magsaya ang mga lalaki. Tandaan mong umuwi ng maaga kapag tapos ka ng kumain. Paalala ni Darius. Dad, baka nasa Yaleview ka ngayon. Napangiti si Erisa. Tumikim si Darius at sumagot, pumunta kami para kumain dahil sinabi ni Edwin na naghanda siya ng hapunan para sa atin. Kabanata 880. Humalaklak si Erisa at sumagot, hindi na tayo uuwi kaagad. Dapat magpahinga ka kung pagod ka. Sa sandaling iyon, si Benjamin, na lumabas ng banyo, ay sinulyapan si Erisa nang mapagtantong siya ay nasa telepono. Sino yon? Umupo siya sa tabi niya. It's Dad, mahinang bulong ni Erisa. May kailangan ba siya sa iyo? Napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig iyon. Hindi. Nasa Yaleview siya ngayon, maikling tugon ni Erisa at tuluyang ibinaba ang tawag matapos makipagpalitan ng ilang salita kay Darius. Hinihintay ka ba ni old Mr. Graham? Tanong ni Kingsley at sabay kumain. Ayos lang. Take your time. Nakangiting sagot ni Erisa. Itinuring niya na pareho ang kinalabasan kahit na bumalik sila mamaya o mas maaga. Pagtingin sa kanila, iminungkahi ni Kingsley, mag-inuman ulit tayo sa Yaleview kapag tapos na tayo rito. Hindi natin dapat hayaang maghintay ng matagal si old Mr. Graham. Nang marinig iyon, sinulyapan ni Benjamin ang iba, na walang tinig na pagtutol. Kailangan ko pang bumalik sa ospital. Sumulyap si Sean kay Kingsley, na ibinalik ang tingin. At ano sa tingin mo ang magagawa mo kapag bumalik ka na sa ospital? Lasing ka na, kaya hindi ka dapat magpakita ng masamang halimbawa. Napaawang ang lobby ni Sean. Then tara na at uminom tayo sa boss. I mean, pwede rin. Diba? Tapos bilasan mo. Tara na. Nang makitang busog na ang mga bata, naisip ni Benjamin na dapat silang bumalik at hayaang makapagpahinga ng mabuti ang mga bata. Pagkatapos ay sinimulan nilang kainin ang natitirang mga pinggan habang tinutulungan ni Erisa ang mga bata sa paglilinis. Nang tuluyan na silang umalis sa Drawbridge Dining, pasado 9:00 na. Sina Benjamin, Erisa, at ang mga bata ay nagbahagi ng kotse habang ang iba ay sumakay sa isa pang sasakyan. Sa kanilang pagbabalik, nakita kung paano nagpapahinga si Benjamin habang nakapikit, kumuha si Erisa ng kumot at tinakpan ang katawan ng lalaki, kung saan idinilat ni Benjamin ang kanyang mga mata. Pasensya na po, Jean ay isang bakita, lumingon sa kanya si Erisa. Hindi. Halika dito at hayaan mo akong samandal sa iyo. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at hinayla siya palapit sa kanya. Nagsimulang mamula si Erisa sa kahihiyan. Tinitigan ng 6 na bata si Benjamin, iniisip kung alam ng kanilang ama na nasa paligid sila. Napabuntong hininga sina Jasper at Oliver bago umalis. Mami, mas mabuting pumunta ka na agad. Sabay bamalat sa kahihiyan kay Erisa. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang kanyang sarili patungo sa gilid ni Benjamin at pinaalalahanan ng 6 na bata, maupo kayong mabuti. Ngumiti at tumango ang 6 na bata bilang pagsang-ayon. Mami, alagaan mo na lang si Daddy. Hindi na tayo matutulog kaagad, nakangiting sabi ni Gavin. Samantala, inakbayan ni Benjamin si Erisa at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Mahahaba at panay ang paghinga niya ngunit mabigat din sa pagod. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Erisa. Hindi, bulong ni Benjamin. Wala lang akong gana gumalaw pagkatapos uminom. Natatawang sagot ni Erisa. Kung ganoon, bakit ka uminom ng marami? Dahil masaya ako. Bahagyang pumulupot ang manipis na labi ni Benjamin. Sa totoo lang, masasabi rin ni Erisa na maganda ang kalooban niya, at napangiti siya ng matamis. Iinom ka pa ba sa kanila mamaya? Sandali lang, I guess. Itinagilid ni Benjamin ang ulo at pinagmasdan ang magandang mukha nito. Hindi na niya napigilan ang pagnanasa, tumabi siya at hinalikan siya sa tenga. Natigilan si Erisa at kinilig sa halik. Nagmamadali siyang sinulyapan ng babala ang lalaki bago lumingon sa mga bata.
Matapos mapagtantong nag-e-enjoy sila sa tanawin sa labas ng mga bintana, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, lumayo siya kay Benjamin at muling umupo kasama ang mga bata. Ang mga bata ay nasa tabi namin, ngunit siya ay nagiging makulat. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin sa ginawa niya. Pagkaupo, lumingon si Erisa at pinandilatan si Benjamin. Manatili ka dyan mag-isa. Pagkatapos ay sumama siya sa mga bata sa pagtamasa ng tanawin sa gabi. Mommy, napakaganda niyan. Oo, nanatiling nakadikit sa kanyang mukha ang ngiti ni Erisa habang pinagmamasdan ng masasayang mga bata. Pakiramdam niya ay sesabog na siya sa tuwa. Sinabi niya, dadalhin ko kayong lahat sa iba't ibang lugar para i-enjoy ang night scenery sa weekend. Paano na? Okay, oo naman. Tuwang-tuwa ang mga bata, at masaya silang nagdiwang. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang kanilang ina mula nang bumalik mula sa Rutisia Village. Bahagyang pumulupot din ang manipis na lobby ni Benjamin habang nakatingin sa mga masasayang bata. Kung hindi lang dahil sa huli, napagbigyan na niya ang mga bata sa kanilang mga hiling ngayon. Ilalabas ko kayong lahat bukas ng gabi. Nang marinig iyon, lumingon ang mga bata at si Erisa at sabay na tumingin sa kanya.